Patuloy pa rin umiiral ang northeast monsoon o amihan dito sa bahagi ng northern at central Luzon kung saan ngayong araw dala nito yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa bahagi ng Bicol region. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang-araw. At para sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Visayas at Mindanao ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung kalangitan. Meron lamang tsansa ng mga isolated o yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot yan ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, itong mga pag-ulan nito ay posible pa rin maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, bayong pag-ingat pa rin para sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa mga dagat baybayin ng Luzon kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan. At para sa maging lagay ng panahon, mataas na tsansa ng mga pag-ulan ng mararanasan dito sa bahagi ng Bicol region na dulot ng amihan. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, magiging maulap din yung kalangitan at mataas din yung tsansa ng mga may hinang pag-ulan or pag-ambon dito sa bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon. Dulot pa rin po yan ng amihan. At sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, kasama na dyan ng Metro Manila, ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Meron lamang tayo mga tsansa ng mga isolated light rains na dulot pa rin ng amihan. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang-araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. At para naman sa 3-day outlook ng Visayas in the next 3 days, kasama na din dyan ang Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City. By Tuesday po, makakaranas tayo dito sa Metro Cebu at Iloilo City. In the next 3 days po yan, ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Meron lamang mga isolated na mga pag-ulan. Dulot yan ng mga localized thunderstorms. Samantala, dito sa area ng Tacloban City ay meron din tayong mataas na tsansa naman ng mga pag-ulan. Dulot yan ng easterly. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And by Tuesday and Wednesday naman ay meron lamang tayo mga tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan. Dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 30 degrees Celsius. Ang bahagi ng Metro Manila ay patuloy kang makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Medyo mababawasan na po yung epekto ng amihan kung saan dito nga sa Metro Manila in the next 3 days ay makakaranas tayo ng mga isolated na mga pag-ulan. Dulot yan ng mga localized thunderstorm. Sa bahagi naman ng Legazpi City ay magiging mataas po yung tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pagkilat at pagkulog dulot yan ng easterlies, and by Tuesday and Wednesday naman ay mababawasan na yung mga pag-ulan nito. Ngunit meron pa rin po tayong tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan. Dulot pa rin yan ng mga localized thunderstorms. Samantala sa bahagi naman ng Baguio City, sa Tuesday or sa Martes ay makakaranas pa rin tayo ng mga isolated light rains dulot ng amihan, and by Wednesday naman ay meron tayong mga isolated na mga pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 24 to 31 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Mindanao, kasama na dyan ang Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City in the next 3 days ay patuloy po tayong makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Meron tayong mga tsansa pa rin ng mga isolated, ito yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot yan ng mga localized thunderstorms. And muli po, during severe thunderstorms, itong mga pag-ulan ito ay posible pa rin maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura sa Metro Davao ay mula 24 to 34 degrees Celsius.
Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!